ng Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto, en punto. 6:07 na. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa kill threat nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ay nagbukas ng bagong legal battle para kay VP Sara na dapat niyang harapin habang naghahanda sa impeachment trial sa Senado. Ibinatay ng NBI ang rekomendasyon sa isang Zoom conference na inere ng ilang social media platforms na sakaling magtagumpay ang di umano'y balak na pagpatay sa kanya ay patayin din ang first couple at si Speaker Romualdez. Ang bola ay nasa Department of Justice na ngayon na nangako ng due process at itataguyod ang rule of law sa pagsusuri sa mga ebidensyang nakalap ng NBI at sa rekomendasyon nitong kasuhan ng inciting to sedition at grave threat si Duterte. Isyu ng bayan. Dos por dos. At may team ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Edge of town and go across the track Maganda morning. where the viaduct looms like Magandang umaga, bayan! 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 threads line the border Ito po si Anthony Taberna. humming wide Humahabol si Jerry Baha. and back across the square Muli pong sumasa inyo ang 2x2. past the stacks. Mga textmates, mga text partners, In the storm comes kumusta po kayo? into me. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Ivan, ayos ba itong pinasuot sa akin ng misis kong para akong si Brother Mike dito, ano? Mother, para akong si Brother Mike dito sa pormahan ko pala, ano? All the dreams that took you Kata hindi nyo itaas ang inyong mga payong. will reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there Naalala ko tuloy bigla yung payong. Mother, kapag ka ba ikaw ay nagpapayong, halimbawa umuulan, itinataas mo bang mataas na mataas? Dapat mababa lang, di ba? Kasi baka pag humangin, di ba? Humangin, babasa ka din, no? Tama, di ba? Saan ka nakakita ng magpapayong na itataas na mataas may payong? Ano? Hindi ba parang may tama ka doon, ano? Alam niyo kung bakit ko na itanong? Ayun, mga taga Quezon City, makinig kayo mabuti dito sa sasabihin ko.
O kayo nga mga taga Quezon City. Ako ito yung dadaan ako sa Commonwealth ngayon, naninikip ang dibdib ko eh. Alam niyo kung bakit? Dahil nakikita ko po yung bagong gawa o yung iba ginagawa pa na waiting shed diyan sa may Quezon City. Pakihanap mga palagay ko, meron na rin nagsabi, saan ka naman nakakita ng waiting shed na ubod ng taas? Pumapagas-paas. Napakataas ng waiting shed, mga kababayan. No? At hindi lang basta mataas, hindi lang nakatingala pa. Naalala kaya si Brother Mike tuloy naalala ko. Hindi, gusto ko tuloy malaman kung ang may gawa ba nito DPWH. Pagka DPWH ang may gawa nito talagang tatawagin natin si Secretary Manny Bonoan at sabihin nating sakalin yung nakaisip nito, kung sino man ang nakaisip niyan. Hindi ba, saka alam nyo, Ivan, kung ikaw ay taga Commonwealth, yung Commonwealth Avenue na yan, gumastos ang gobyerno. Gumastos ang gobyerno para laparan dahil maraming sasakyan dumadaan, may MRT pa. Ngayon, pag naglagay ka nitong nakatingala na waiting shed, kakainin yan, siguro mga isa't kalahating lane ano yan, Kuya Angel? Hindi kasi artist. Artist ka dyan. Artist ka nga, basa ka naman. Pambihira. Pambihira. Alam nyo kung sino man ang nakaisip nito. Kung gusto nyong maging artist, sa National Museum kayo magpunta. Anak ng bakang dalaga. At sigurado ko hindi mura to Hindi mura to. Secretary Manny Bonoan, kung kayo man ang may kagagawa nito, sinasabi ko na mang-away na ho kayo dito. Ang dami Ang dami nito Anak ng bakang dalaga. Naku, ito may nag-message sa atin. Isang mensahe po ang ating tinanggap, mga kaibigan. Totoo ba? Ganyan pala kadami yung tinamaan ng magaling na yan? Napakarami ho pala nito. Mamaya nga lalo pa natin pagtuunan ng pansin niya. Ang atin lang dito, merong kang pera. Eto, sabihin na natin may pera ang gobyerno. Sabihin na natin maraming pera ang gobyerno. Maraming pera ang gobyerno. Sana naman yung mga proyekto ay talagang pakikinabangan. Talagang pakikinabangan at hindi makapeperwisyo. Isip-isipin yung, hindi ako nagbibiro. Nakatingala pa ho yung, Yuel, makikita mo yun. Sigurado ako makikita mo. Sigurado ako hindi lang ako nakapansin. Kasi ting madadaan ako ayan, nakita nyo? Ayan, nakita nyo? Ano ginawa nitong saan ka nakakita ng waiting shed na ganyang kataas? Ayan ang taas. Kaya pagka halimbawa ay ang totoo nun, kapag pagka umulan na, panahon na ng tag-ulan, sumilong ka dyan. Hindi silong ang tawag dun Tira nyo, natatawa lang tayo dito. Magkano kaya yung tinamaan na magaling na waiting? Nakikita nyo po yan, mga ayan. Eto may nag-message sa akin dito mga kababayan. Yan po pala ay napakadami. Napakadami. Sus Mariano kain do. Sa Commonwealth Avenue at saka sa Quezon City Circle. Nako, hanapin nyo nga kung sino may kagagawan yan. Pakihanap nyo kung sino may kagagawan niya. Anak ng bakang dalaga. Ito pala ay 8 sa Commonwealth Avenue, 8 yung sa Commonwealth Avenue at 2 sa Elliptical Road. 2 sa Elliptical Road. Nako, napakamahal pala niyan, Ang presyo daw po niyan ay 11 to 14 million pesos. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bale, kaganda-ganda ng pormahan natin tapos mabubusit ka lang
Ay, nako. Let's Marvin Gaye and get it on. Ah. You got my Paring Ray, I want. maraming salamat sa iyo, Paring Ray. Just like Sa this. iyong pagpapaalala sa akin na kailangan umpisahan natin ng isang umaga ng napakagandang awitin. Yeah. We got this king size to ourselves. Kung hinahanap niyo po si Kumbachero, Share with no one else. si Kumbachero po parang tinutubuan na ipin. Yourself. Parang may lagnat laki no? Just show. Tinutubuan ata ng ipin ng ating Kumbachero. Ilang araw na yan usong-uso kasi, kaya kayo, mag-iingat po kayo ha. Ako din parang kahit papano may konti akong tama, pero hindi naman pwedeng sabay kaming magkakasakit. Kailangan naka-schedule ang sakit natin, Kumbachero. Let's Marvin Gaye and get it on. Yan po ang top story ngayong araw na to. Ito pong nabanggit na namin sa pambungad, ang NBI files grave threat and sedition raps laban po kay VP Sara. Yan din po ang banner story ng Philippine Daily Inquirer. Ayan po. NBI tag Sara for inciting to sedition, grave threats. Yan po yung banner story din ng Manila Times. Kita nyo na may mga dyaryong binabasa namin, mga English. Iba kaming magbasa ng dyaryo, English. At siyempre, ang pahayagan pong tempo na ang nakalagay po ay ito, Heaven. Ba't ito? Pambihirang patis. Ba't wala punta dun yun? Sara Faces Raps. Ayan, tempo po yan. At yan din po ang yung Manila Bulletin. Wala ata yung Manila Bulletin din Ha? Nahanap ko yung Manila Bulletin Ito. Iba naman ang banner story ng Manila Bulletin. Marcos to politicians, lead with integrity, govern with a vision. Alam nyo, itong kasong final ng NBI, natural, may kanya-kanyang reaksyon dyan. Pero ang nakakatawag ng pansin dito ay ang reaksyon ng isang abogado. Ng isang abogado na minsan ay tinawag ding Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte. Ang pangalan po niya ay Salvador Panelo. Ang sabi po ni Attorney Salvador Panelo at ang pinagsasabihan niya ay ang NBI Director na si Director Jaime Santiago. Sabi niya, go back to law school. Tindi, no? Parang ang gusto sabihin ni Attorney Salvador Panelo kay NBI Director Jimmy Santiago, may inake. Parang ganun yun no? Parang ganun ha? Yan po ang gustong sabihin ni Attorney Salvador Panelo. And again, ito pong si Attorney Salvador Panelo, batikang abogado po ito. Ang totoo, pwede nyo pong i-check yung mga kasong kanyang hinawakan. Magaling na abogado po yan si Attorney Sal Panelo. At kaya lang medyo parang masakit din yun, ano, Mother? Parang masakit din yun kasi yung pinagsasabihin niyang go back to law school ay hindi naman simpleng abogado. Yun po ay naging judge. No? Regional Trial Court Judge. This king says to ourselves. Naging fiscal pa yan di ba? Naging prosecutor din to si Jimmy Santiago. Naging prosecutor, naging judge, pulis, at asintado. Pagka bumaril to sa pagitan ng mata mo, yari ka kahit na go back to law school daw, Attorney Jimmy Santiago, ay sabi ni Attorney Salvador Panelo. Ito ang isa sa mga balitang ating sinusubaybayan ngayong araw na ito. At iba pa sa kalakaran ng ating palatuntunan. Dos por dos! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Bueno, ang oras po natin, Achi Edelin Go, ahya, Mr. Jalam Tang, Lakyam Diap Ithun, 6:21 ng umaga. Yun, ACS Balita, susunod na. Tony
Tony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes at na sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. Tricycle driver na nagsoli ng bag na may lamang 100,000 piso pinuri ng netizen sa Surigao City. MRT3 hindi magtataas ng pamasahe ngayong taon. Ibang kandidato na senador consistent sa paglabag sa campaign poster. At least consistent. Senate President Escudero, wala daw pong nakikitang overpricing sa bagong building ng Senado. 10 tagig pulis sibak sa warrantless search. Leader ng NPA sa Mindanao na misis ni Jorge Madlos patay sa engkwentro sa Butuan City. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. Kain natin ang ACS Good News. Marami po ang humangang netizen sa tricycle driver matapos na nitong isole ang naiwang bag ng kanyang pasahero na naglalaman ng 100,000 piso dyan po sa Surigao City. Sa viral video ng Surigao News Update, todo pasasalamat ang ginang sa driver na si Leo Degario Humandos Jr. Ito po'y pangalan ng isang matapat na kababayan natin, Leo Degario Humandos Jr. At sa sobrang tuwa nito ay niyakap ito ng mahigpit. Ayon kay Humandos, inihatid niya ang pasahero sa Surigao City Boulevard noong Pebrero 4 kung saan papunta sana ito ng Dinagat Island. Nakababa na ang pasahero at nakalis na si Humandos nang makita nito ang bag na naiwan kaya bumalik siya sa lugar at hinanap ang may-ari. Dahil sa kanyang katapatan, binigyan ito ng pabuya ng ginang habang inulan ito ng papuri mula sa netizens. Yun. Leo Degario Humandos Jr., kabayan, pinsan! Pinsan! Ayos ka! Sana'y dumami pa ang lahi mo. Ito po ang mga balitang kailangan natin. Kailangan po natin ang mga balitang magpapangiti sa atin. Balita ng kabutihan. Balita ng kagandahan loob. Balita ng pagiging tapat. Kahit na ano pa ang sitwasyon mo sa buhay. Mga taga Butuan City, mga taga Surigao City, Butuan. Mga taga Surigao City alam niyo na gagawin niyo Alam niyo na gagawin niyo kung sino man ang mayor ng Surigao City, alam niyo na gagawin niyo Hindi na namin kayo tuturuan. Samantala, ito pa isa. ACS Good News. Iniyak po ng pamunuan ng MRT3 na hindi sila magtataas ng pamasahe ngayong taon. Ayon kay MRT3 General Manager Oscar Bongon, maaaring sa 2027 pa sila umirit ng dagdag pasahe, lalo pa at regulated naman ito ng DOTR. Sinabi ni Bongon na hindi sasabay ang MRT3 sa LRT1 na naghain ng petisyon para sa LRT o para sa fare hike at nasa kamay na ng Rail Regulatory Unit ng DOTR ang desisyon kung ito ay aaprubahan. Samantala, target ng MRT3 na mag-operate ng 3 hanggang 4 na car train set sa darating na Hunyo na inaasahang matatapos na ang pocket truck extension sa Taft Avenue at ang turn-back facility sa North Avenue. Thank you! Kailan kaya matatapos yung wala bang balita, Yuel? Wala bang balita doon kung kailan matatapos
parang connection, yung MRT LRT connector diyan sa may yung parang Grand Central, yung Grand Central Station, no? Lape, no? Yung pong sayang ako nanghihinayang ako dito, kakapiraso na lang po yan no? Mula po dun sa FPJ Station, yung tinatawag na Muñoz Station ng LRT sa Roosevelt, hanggang dun sa may Trinoma, yun yung unang stasyon ng MRT Pag ang lapit lang nun Ang pamasahe lang sa jeep dun 10 piso Nung may jeep pa pag nilakad mo yun Yuel, pag nilakad at mabilis kang maglakad, siguro walang 20 minutos yung lakad mo dun Pagka kung may auto ka, 5 minuto lang nandun ka na ganun kalapit. Kailan kaya pangarap ko yan, bata pa ako. Kailan kaya matutupa? Ano kaya problema dyan? Meron naman ng mga poste. Kung matutuloy po yun mula dun sa Roosevelt Station EDSA, tapos didiretso ka dun sa may Trinoma, napakaluwag po ng para sa mga kababayan natin. Yun ang unahin. Huwag yung kung ano-anong pinag-iisip yung ilang piraso yun? 10 piraso, diba? 10 piraso tong waiting shed. DOTR, sa inyo pala tong project na to, anak ng bakang dalaga. Project nyo pala tong waiting shed na to. At ang implementing agency ay yung LGU. Parang baligtad, Dapat yata national government. Sana may makakausap. Magagilap ka nga, maghanap nga tayo ng makakausap dyan. Isipin nyo tingnan nyo lang 10 itong waiting shed na to. Ang presyo daw niyan 11 to 14 million. Sabihin na natin 11 million na lang sa pinakamababa. Di may higit 100 million yan. 100 million doon pala sa waiting shed. Anak ng bakang waiting shed ka. Babasain mo lang kami pagka panahon ng tag-ulan. Babasain mo lang kami, bayaw. 100 milyon ka pala. Napakamahal mo namang ibigin. Ang bihirang patis ka, waiting shed ka. Magkikita tayo uli. Di ba, magbabasa muna ako ng balita. Naaalala ko lang. Ang sinasabi ko lang, pag naituloy po yung Roosevelt to Trinoma na yan, di isip-isipin mo kung sasakay ka ng kung ikaw ay pupunta ng Maynila, pupunta ka ng Pasay, pupunta ka ng Caloocan, hindi ka na bababa. Dugtong-dugtong na yung tren na yun. Dugtong-dugtong na yung tren, di ba? Yun ang pinakamagandang unahin ninyo. Kaya siya dito, anak ng bakang dalaga, nagagalit yun. Ayusin ko nga yung aking quote. 6:31 ng umaga. Doon naman tayo sa isa pang mamahalin. Aabutin daw po ng 31 billion pesos ang maaaring magasto sa itinatayong bagong Senate building. 31 billion. Ito po ang pagtaya ni Senate President Francis Escudero sa pondo na maaaring magamit sa tinaguriang pinakamahal na gusali sa Pilipinas. Sa isinagawang inspeksyon ni Escudero sa gusali, sinabi nitong wala daw siyang nakikitang overpricing sa proyekto at wala na rin siyang magagawa dahil naabutan ng kanyang termino na nakatayo na ito. Gayunman, aminado si Escudero na hindi praktikal ang nasabing gusali. Ulitin nga natin yon. Aminado si Escudero na hindi praktikal ang nasabing gusali. At kung siya ang papipiliin, hindi niya tinitingnan ng ganda, kundi ang mas mura at praktikal na gusali. Higi nga, SP. Para sa akin, wala namang kung may magrereklamo, doon namin naharapin yun. Pero para sa akin, hindi ko trabaho maghanap ng butas. Trabaho kong tapusin yon sa pinakamababang gastos na pwede namin gawin base sa inabutan na namin ngayon. Ang tinig ni Senate President Cheese Escudero. Alas 6:33 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na! Libang senatorial candidates ang nakitaan ng Commission on Elections na consistent daw po sa paglabag sa kanilang batas sa pagkakabit ng campaign posters. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia,
Bukod sa mali ang lugar na pinagkakabitan ng posters, ay lumabag din ang mga kandidatong ito sa sukat at paggamit ng environment-friendly na materyales. Sinabi ni Garcia na susulatan nila ang hindi pa binanggit ng mga kandidato upang kusang tanggalin ang mga campaign posters nila na labag sa patakaran ng COMELEC. Sino man anya ang hindi susunod at magkukumply ay tuluyan nilang kakasuhan ng election offense at disqualification complaints. Chairman, pangalanan nyo na itong mga ito. Kasi kung consistent silang lumalabag, ibig sabihin, lagi silang lumalabag. Magiging mambabatas to eh. Tapos, lumalabag pala sa batas ninyo. Dapat pangalanan nyo na itong mga kandidato na to. At nang makakaliskisan natin kung ano pang pwedeng gawin dyan. Samantala, meron po tayong update dun sa napakamalas nitong taong ito, no? Isipin nyo, 2 beses na bundol sa Antipolo. Namatay ito di ba? Namatay Kawawa naman yan dyan sa Antipolo. Ang tanong, yung bang nakabundol sumuko na? Alamin nga natin mula sa ating RH52, Edniel Parosa. Come in, Edniel! Umaga, Anthony, tinuturing ng sarado ang kaso nitong madugong road crash incident sa Antipolo, Teresa Road, sakop ng Antipolo City, Kamakalawa. Ito dahil kahapon din, pagtapos rin nating mag-report dito sa Dos Portos, sumuko sa otoridad itong wanted na driver na naka-hit and run sa 25 anyos na lalaking biktima. Ayon sa pamalaang lungsod, nagtungo sa tanggapan ng LGU ang nagmanayaw nitong puting Innova na nakasagasa sa biktima na gulungan din ng kasalubong na trailer truck. Dahil niya inakalang nakasagi lamang siya ng kapwa sasakyan kaya hindi raw pinansin itong insidenteng nangyari ng madaling araw at dilim. Pero gaya ng ating unang report kahapon, nakipag-ayos din yung pamilya ng biktima dito sa may Innova driver. Gaya ng pagpapatawad nila doon sa subukuring driver ng truck. Hindi na sila magsasampa ng kaso o nagsampa ng kaso. Ang tinanggap, aksidente lamang ang nangyari. Sa ating panayan kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, napatid na bumili lamang ng pandesal ang residenteng taga-barangay San Jose ng masagi ng SUV at pagulungan din ng truck sa kabilang lane ng kalsada. Update mula sa Antipolo City. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kawawa naman niyang bumili ng pandesal na yan, Edniel, ano? Ano sabi nung pamilya, yung mga kanya mga kamag-anak? Yung kanya mga kamag-anak ba, kaawa-awa ang sitwasyon ngayon? Kaya lang babatay doon sa salaysay ni Colonel Manongdo, naintindihan nila na aksidente yung nangyari at hindi sila kahapon. Nagpunta tayo doon sa site mismo ng Pandesal area kung saan siya natin At madaling araw talaga ron at kapag madilim hindi ka-light in yung area, bagamat yung harap nun mismo BFP station o fire station na katunying. Hindi natin batid kung ano yung pinakasitwasyon, pero binabanggit nga is madaling araw. Diyan kasi CCTV mukhang maliwanag. Pero madaling araw nangyari yung incident. Pero yung may pinapakita ka ditong pedestrian lane Malayo ba yun sa pedestrian lane? Yung pinagtawiran niya, katunying, walang pedestrian lane. Walang pedestrian lane. Ang meron ay yung rumble strips kung tawagin, yung pagpapabagal sana ng nagtakbo ng sasakyan. Pero still, ayun, nangyari yung aksidente. Talagang halos napalaman siya pagkasunod yung pagkasalubong nung Innova at nung trailer truck. Oo nga, lungkot ng pangyayari. Walang may gusto, aksidente, pero ingat At yung ilaw dyan, siguro dapat dagdagan ng ilaw. Pagka ganun bagamat reactionary, para lang maiwasan yung mga susunod pang aksidente. Salamat Edniel, thank you. Isa pa, Kapiteng, bago magpaalam, maliban dyan sa CCTV footage, actually nahirapan yung police na mag-backtrack dahil wala nang iba pang mga camera na nakatutok dyan sa angulo na yan. Wala na. Thank you, si Edniel Parosa, RH52. Nako, susunod! Tito Bo! Sino kaya itong mga pulis na ito na sinibak sa pwesto dahil umaresto ng peke yung warrant na bitbit? Anak ka ng bakang dalaga.
Baka peking pulis yung mga yan. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:38. This time check is brought to you by Balitang makakalampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nako, dito na klaruhin na natin ang may project ang umaawat pa pala nito. Pasensya ka na, Secretary Manny Bunoan ng DPWH. Sorry na. Alam mo naman ako, magsosorry ko eh. Ang umaawat pa pala nitong project na to tungkol dito sa magaling na waiting shed na to na nakatingala. Waiting shed na nakatingala na napakataas. Yan po yung waiting shed sa Commonwealth Avenue at saka po sa Circle, sa Elliptical Road, ay ang DPWH. Inaawat daw po yan ng DPWH. Sa ilang correspondence na umihirit sila na itigil yung nakikiusap sila na itigil. Matagal na pala yun. Matagal na nilang hinihingi na wag ituloy ang construction yan dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang sabi po, ang unang-una daw pong dahilan yan, ayon dun sa construction plan na kanilang tinutulan, ito pong PUV stops na to sa Commonwealth Avenue ay 3 lanes ang maaapektuhan and reduced from the total number of lanes of the roadway. So doon pa lang sa ang bihirang patis. Doon pa lang po sa epekto nito sa traffic, may problema na talaga to. Hindi ba may problema na talaga? Kaya ang DPWH, ilang sulat po ang ginawa sa Quezon City Engineering Office at pati na rin sa DOTR, at ginigiit nila na hindi nga po makabubuti ito. Pero nanindigan po ang Quezon City Government na ituloy yung proyekto na to, at ito daw po proyekto ng DOTR, at katunayan nga daw po nung nag-groundbreaking daw po ito, ando naman daw po ang mga taga DPWH. Anak ng bakang dalaga, no? Basic lang naman ako tingin ko kailangan lang dito ng common sense. Hindi naman kailangan ng masyadong matalinong tao dito Kaya po inumpisahan ko kanina yung tanong, Yuel, pagka ba umuulan at ikaw ay nagpayong, itataas mo ba yung kamay mong galon para yung payong ay, para pagka umulan sapul na sapul ka sa mukha nung ulan, at pagka humangin mababasa ka din? Hindi po ganun ang nagpapayong. Kung maaari nga, yung payong nakaganon sa ulo mo Yung bubong halos nakasayad na sa ulo mo bilang proteksyon sa ulan. Isipin nyo kapag umulan, ito ulan pa lang ang pinag-uusapan natin dito kaya po ganun natin binabanggit sapagkat common sense po ang ating gustong pairalin. Doon pa lang sa ulan. Sa ulan. Sige, sabihin nyo, paano sa araw? Hindi, kung ganun kataas yung waiting shed. Sige nga, di pagka maaraw, tatamaan ka din ng araw. Natatawa talaga ako dito sa ginawa. At hindi lang yon. Yung sinasabi ng DPWH, hindi lang pala isa't kalahati. Sabi ko sa inyo, hindi lang pala isa't kalahati. 3 lanes pala ang maapektuhan yan.
3 lanes ang mababawas dun sa particular area na alam niyo naman sa Commonwealth, isang sasakyan lang ang huminto dyan. Traffic na. Yan, yung mga ngayong papunta dito sa Circle, galing dun sa Del Monte, galing dun sa Fairview. Ngayon, alam na alam nyo kung ano sinasabi ko. Kung gaano ka-traffic pagka may tumigil na isang sasakyan dyan. Lalo na pagka kinain mo ang ilang lanes po dyan. At yung cost. Magkano yan? Sobrang dami ba talaga ng pera ng gobyerno? Ito magtanong kayo sa kontraktor, 11 to 14 million daw po ang gastos sa isang waiting shed na yan, yung PUV stop. Mga kababayan, maaaring maganda po yung intensyon, maganda intensyon, pero sa dinami-dami po ng salapi ng gobyerno at ganito pagkakagastusan, medyo oh my. Sabi nga ni paring Het dito, baka work of art. Work of art. Work of art. Ay nako, work of art. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sibak sa pwesto ang 10 pulis, kabilang na ang kanilang commander dahil sa pag-aresto sa isang ginang na sinilbihan ng peking warrant sa bahay nito sa Taguig City. Sa ulat ng Taguig City Police, pasado 2:00 ng hapon ang biglang pasukin ng mga tauhan ng Tipas Police sa substation ang bahay ng umanay suspect sa illegal na droga. Kapilitan pumasok ang mga pulis at pinagtutulak ang mga tao sa bahay para dakpin ang itinuturo daw na nagbebenta ng droga sa lugar na itong mag-ina. Basta pumasok yung isang pulis na naka-jacket na ito. Bigla na lang, sinunggaban yung anak ko. Sa video po, nakikita niyo sa video. So, tatanong ako, ano yun? May pinapakita papel. Yung papel naman po, sabi nila, warrant. Wala namang problema po kung warrant. Kung anong warrant po yun. Pero ayaw naman po nila pabasa sa akin. Dalang alam ko po, yung warrant, may pirma po yun ng judge. Super po, takot po. Sobrang takot po, sobra. Yung pong nangyari nung 9 mula nun, hindi po na kami nakakain ng maayos. Hindi makakain ng maayos, hindi makatulog. Wala, parang ang dating, pag may dadaan dyan na motor, parang... Nagpopumiglas daw po ang mga biktima pero persahan silang hinuli ng mga pulis habang pinapatay ang CCTV at namataan pang nanguha ng pera sa kanilang kwarto na nagkakalaga ng halos 80,000 pesos. Tinangka daw pong ng mga ito nakausapin ng mga biktima para magbayad na lamang ng 25 pesos para makalaya pero tumanggi ang mga pulis. Ayon kay Taguig Police Colonel Joey Gofort, wala pang binibigay na pahayag ang mga sangkot na pulis pero maharap sila sa patong-patong na kaso kabilang ang lawful arrest, robbery with violence, coercion, malicious mischief at iba pa. Ay lumalabas na talagang pinasok lang nila itong bahay na to at wala naman silang kaukulang search warrant o warrant of arrest at wala silang basihan upang pasukin itong bahay at arrestuin itong si nanay. Ang tinig ni Taguig Police Chief Colonel Taguig Police Chief to, diba happy ng police ng Taguig, Joey Gofort. ACS Balita. Nako, atin ang kausapin si former Senate President Tito Soto dahil mamaya lilipad na to, di na ito makakausap. Tito Sen, magandang morning. Si Katunying po ito, wala po si Ka Jerry. Good morning, Katunying. Good morning at magandang umaga po sa inyo lahat at yung mga tagapakinig, tagapanood. Opo, mabilisan lang po, kasi ang pinag-uusapan ngayon may kinalaman dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Una, ano po bilang kayo po ay dati po matagal na naging Senate President at kakabisado niyo po ang rules. Ano po ba dapat na maging treatment ng Senado dun po sa articles of impeachment na ipinasa sa kanila sa harap po nung mga pahayag ng iba na sabi ng Constitution dapat immediately mag-convene ng Senado bilang impeachment court? Oo.
dapat yun hindi pinagtatalunan. Walang tatalunan doon sapagkat malinaw yung ibig sabihin ng forthwith. Opo. Ang ibig sabihin ng konstitusyon doon, agad. Bakit agad? Kasi ang impeachable officer, inaabala mo pag in-impeach mo eh. Oo. Diba? Hindi siya makakapagtrabaho. Kailangan malaman ka agad, guilty ba siya o hindi? Aalisin ba natin siya o hindi? Isa yun. Pangalawa, kaya nga once a year lang ang nakalagay sa konstitusyon ng impeachment eh. Dahil inaabala mo nga yun eh. Kung hindi, yung presidente, abalayan mo, buwan-buwan, pinapailan mo na impeachment. Di ba? Pwedeng ganun eh. Kaya nga ganun yun. So in other words, kailangan yan agad tawagan yun. Ngayon, ako sa akin, ang concern ko, hindi yun eh. Ang concern ko, alin doon na susundin nilang batas, rule. Dahil may dalawang conflicting rules yung sa Senado. Ano po yun? Yung isang rule yung rule of procedure on impeachment trials na pinasa ng Senado yun, na ginagamit namin. Na sinasabi kasi nun shall continue session until final judgment be rendered. Ang ibig sabihin nun, hindi titigil yung impeachment court. Once you convene it, tuloy-tuloy yun hanggang matapos yung impeachment. Opo. Ngayon naman, nakalagay naman to sa rules of the Senate itself. All matters and procedures proceedings shall terminate upon expiration of one Congress. Ang ibig sabihin niya, katulad yan, pagdating ng June 13, wala nang pwedeng pag-usapan at patayin mo lahat ng ang trabaho. Pero ang tanong nga doon alin doon ang dapat nasunod? Kasi ang impeachment body, ang Senado, pag naging impeachment body, hindi siya legislative body. Yun. Kayo po ba, alin dapat sundin doon? Tinanong nyo, kayo ba, kung kayo masusunod, ano ba dapat sundin doon? Ako, kung anong katawan ko ngayon, susundin ko. Ang ibig ko sabihin, kung ako yung impeachment body ngayon, ay tutuloy ko yan. Impeachment body ako tatapusin ko yan. Kahit na break. Kahit adjourn CND Kasi ang sinasabi ni Senate President Chis Escudero ngayon, legally hindi daw maaaring gawin ng Senado ang pagko-convene at pagtatrabaho bilang impeachment court habang naka-break. Pero kayo, para sa inyo, hindi ganon. Hindi, habang naka-break, maaaring hindi nila pwedeng itawag. Pero dapat itinawag nila nung dumating sa kanila yung last day. Yung last day nila, no? Yung last day. Dapat, at the very least, ay kinonvene nila or pinorward yung impeachment sa Committee on Rules. Ang Committee on Rules dapat maglabas ng ruling. Kasi, ang problema, hindi naman sila pwedeng, dahil tinawag na nila yung break, hindi na nila pwedeng tawagin ngayon kagad yung impeachment body sapagkat kasama nila dun yung yung Congress Kahit tumawag ng Senate, wala yung Congress, kailangan mag-special session ng Presidente para ma-take up nila. In other words, sa ngayon, hindi na nga talaga. Pero siguro, mangyayari, June 2, kailangan mag-convene na agad sila sa impeachment body. Kung mag-convene as impeachment body sa June 2, tapos ay hindi matapos hanggang June 30, bago na magiging komposisyon ng Senado noon sa susunod na Congress, baka nga may matalo ng mga impeachment prosecutors kung sakali. Paano yun? Opo. Yan, debatable yan. Pero depende sa opinion mo. Ako, ito naman ang opinion ko. Opo. Yung Sandigan Bayan, division yan, di ba? Tatlo. Opo. Nagkasakit yung isa. Yung isa namatay. Ibig sabihin, yung kaso, hindi mo na itutuloy. Itutuloy mo papalitan mo lang yung dalawa. Tama po yan. Opo. Therefore, yung 12 senator na naiwan doon, merong balibagong 12, hindi ibig sabihin nun hindi naman na pwede. Di ba? Pwede yung yan. So ngayon, merong ibang magsasabi na hindi, natapos na John CND yan without day yan Kailangan yan na panibago na yan. Yan ang sasabihin ng iba, di ba? Dalhin nila sa Korte Suprema. Magandang point yan, ha? Magandang point yan, Tito Sen, ha? Dahil sa ngayon, ang binabanggit na ni SP Chis, after SONA na daw,
Opinion niya yun. Kaya nga forthwith siguro dahil nga ayaw nating abalahin yung impeachable officer sa trabaho niya Hindi ba? Opo. Pwede rin ganun na mangyari. Kaya ito matagal-tagal yan. Tuloy pa yan. Siguro para makaiwas na rin sa mga legal questions, kung katulad ng binanggit nyo, kung umpisahan nila ng June 2 tapos hindi tapos hindi naman nila ma-resolve, meaning walang desisyon na napaka-imposible na matapos nila ng one month yon. Kaya siguro playing safe na lang si Senator Cheese na kaysa mag-umpisa tayo tapos hindi naman natin matatapos, umpisahan na lang natin na matatapos natin. Tama. Siguro, yun ang pananaw niya. Kaya ayaw niyang umpisahan. Yun na lang. Yung parang wala na sigurong issue sa Supreme Court. Kasi yun yung tinatawag na justiciable issue. Yes, pagka nag-umpisa na. Pwedeng dalhin sa Supreme Court agad yung usapin na yan Tama, tama po. Tingin nyo ba, itong kampanya na to, kayo na nag-umpisa na ng kampanya, gaano ka laking epekto ito sa pagdidesisyon ng mga tao, itong whether you are pro or against the impeachment of VP Sara? Kung tingin ko, wala Ganon? Wala, tingin ko wala Kasi ikaw kandidato ka, lalo na kung kandidato ka sa Senado, magbibigay ka ng opinion ngayon habang kumakandidato ka. Kailangan dyan impartial ka. Tama. Hindi na kita iboboto agad. Hindi ba? So yung mga kandidato na especially yung kandidatong senador, dapat hindi sumasagot sa isyong may kinalaman sa merits ng kaso, no? Sa merits ng kaso, hindi dapat. Pero dapat, on the issue of impeachment, pwede sila sumagot. Without naming a particular official. Diba? Kung yung opinion nila doon, diba? Maganda rin, malaman natin opinion nila kung naiintindihan nila yung pinapasokan nilang trabaho. Diba? Maganda rin yun. Pero, ibig sabihin, pagdating sa merits, tama ka, hindi dapat. Dapat impartial ka Isa na lang, Tito Sen, kasi naman kung bakit nung naka-standby ka na dyan, ang tinatalakay ko itong nakatingalang waiting shed sa Quezon City. Sa Commonwealth, hindi nyo pa siguro nakikita to no? Hindi, di bali, baka hindi nyo naman nakikita pa. Meron akong dinidiscuss na mamahaling waiting shed. Yan, pinapakita namin. Pondo ng DOTR pala to Pero ang gumagawa, Quezon City Engineering. Sino nagpagawa? DOTR. Kaya lang walang magagawa Quezon City government doon kundi DOTR yan. Alam mo nung araw, meron nung acting mayor ako meron akong pinasarang masayahan. Sabi nila, paano mo alisin niya? Alisan ko na mayor's permit. Di ba? Sarado. Abay, kinabukasan, bukas may permit ng DOTR Permit ng DOTR? Oo, nangyari sa akin nung araw yun, meron, galit ako Hayop na to, sabi ko, malakas pala doon sa DOTR yung mayari, yung masahihan. Malaking masahihan yun nun. Tapos doon, Malikaya? Wag na natin yung pala. Sumunod, pina-inspect ko sa health. Sabi nung city engineer namin, madumi boiler, sir, sarado uli. Okay, sinasarang ko uli. After a few days, bukas na naman. Sabi ko, ba't bukas yan? Bumili ng bagong boiler. Hirapan ng city government dyan kung DOTR. DOTR project, pero parang ang nag-i-implement ay Quezon City. Hindi, nabanggit ko lang kasi baka ako nakikinig kayo habang nagdidiskurso ako dito kung mag-isa. Mahirap kasing kausapin yung sarili, mag-isa. Tito Sen, salamat po. Kumusta kay Senator Ping? Lagi nyo naman kasama. Kumusta nyo lang ako? Thank you. Sige, sabihin ko. Maraming salamat. Thank you.
Yun yung tandem no, yung Ping Lacson saka yung Tito Sen, pero kasama sila doon sa alyansa. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na nakita ko po yung buong plano. Hindi ko po i-discuss dito nang hindi ko nakita yung plano eh. Nakita ko yung plano. Grabe. Ito po yung papel mga kababayan. Sabi siya, medyo malakas ang loob namin dito eh. Kasi matagal ko na itong nadadaanan. Pakikita mo nga ulit mga taga-RH TV. Pasensya na kayo at dead na dead ako ngayon dito sa nakatingalang kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman kailangan ng masyadong katalinuhan dito eh. Hindi mo kailangan masyadong maging matalino. Tingnan mo, pagka tumayo ka doon, isipin nyo umuulan. Isipin mo umuulan. Paring Ray, ayan, tumayo ka yan. Halimbawa, nandiyan ka sa baba, Yan sa baba. Naghihintay ka ng jeep. Umulan. Malakas na malakas yung ulan. Humangin. Basang-basa ka yan. Sigurado ako, basang-basa ka dyan. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Tinatawagan na po namin ng DOTR, ang Department of Transportation, Undersecretary Annely Lontok. Pakabit mo nga yan, partner, yung... Yan. Ito po ay Exhibit A. Kay Undersecretary Annely Lontok. Ano si Undersecretary Annely Lontok? Dating LTO chief to eh. Naalala mo ba? Hindi mo naalala. Tanda ko na talaga, Yuel. Itong si Undersecretary for Road Transport and Infrastructure. Siya nga ang tawagin mo at nang makausap natin yung kwan. Kasi ang tagal na pala, as early as 2023 ay hinihiling na pala ng DPWH sa DOTR na teka muna, wag niyo munang gagawin yan. Dahil nga sa mga rason na nabanggit ko na kanina, ang isa po doon ay masyadong malaki kakainin sa kalsada. Masyadong malaki kakainin sa kalsada. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ginagastos ng gobyerno para lang po sa road expansion, mga kababayan, lalo sa Commonwealth? Ang Commonwealth yata 10 lanes na ito eh. Kung di ako nagkakamali, 10 lane na yan, pero matraffic pa din. Kaya po naging 10 lane yan. Dati po mas makitid yan eh. Mas makitid po yung Commonwealth. Nilaparan. Kaya po kung maalala nyo, katunayang tayo'y walang maayos na pagpaplano. Naalala ko nung araw, paring Het, meron pong overpass dyan sa Commonwealth. Overpass sa Commonwealth. Panahon ni BF to, MMDA Chairman Bayani Fernando. May overpass siya sa Commonwealth. Nung nilaparan po yung Commonwealth Avenue, andyan yung ganito kahaba yung imagine niyo ganito kahaba yung overpass. Natatawiran ng tao yung overpass. Nung nilaparan po yung Commonwealth Avenue, yung overpass na iwan sa gitna. So, bago ka makaakyat doon sa overpass, kailangan makipagpatintero ka muna sa mga sasakyan
para ba't ka naman aakyat sa overpass? Pagbaba mo ng overpass, sasakyan uli yan, sasalubong sa'yo. Hindi po ba? Kasi makitid yung overpass na ginawa. Yan po ang katunayan na wala po talaga tayong maayos na koordinasyon pagdating po sa mga project, mga kababayan. Ngayon, inaawat po ng DPWH ang DOTR dito sa project na to kasi gumastos po ang gobyerno sa road expansion. Di ba? May mga tindahan niya sa gilid dati, pinagsisibak, dinimolish, etc. para po makuha ng gobyerno yung pong kabilang yung espasyo na yon at na lumapad ang kalsada. Tapos ngayon, nung lumapad na yung kalsada, lalagyan nyo nito. Anak ng bakang dalaga. Anak ng bakang dalaga. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. No? Nakakapanikip ng dibdib. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bueno, ang tunggak na oras, Engineer Tony Nanggel, birthday boy, 7:12 ng umaga. Nabati lang pala natin ang happy birthday si District Engineer RV Victorino ng Bataan. Di RV, happy birthday. Muntik na pala kayong maging magka-birthday ni Ninong Dong Tolentino, ha? At kay ating Kelly Ramos, ating Kelly, happy birthday. Wala ba tayo dyan? At magandang umaga rin po sa mga taga National Kidney and Transplant Institute na mga nakikinig po sa atin. Uy, thank you po sa lagi pong pagsuporta sa ating pong mga kababayang may karamdaman. Ate Ani Ronggakit ng NKTI Radiology Department, magandang morning. Ate Milet, magandang morning po sa inyo. At magandang morning din sa ating mga kaibigan dyan po sa DOTR. Ang bagong lakas uy, kailan ba birthday ni Mother? Bukas? Sa Monday? Wala ba tayo dyan? Happy birthday Mother Malu. Doon po sa mga gustong magpadala kay Mother Malu, tumatanggap na po kami ngayon ng mga regalo ninyo. Ay po, Pebrero at 13 pa lang po ay pwede na po ipadala dito po sa DZRH ang inyo pong mga handog na para kay birthday girl Mother Malu Cabral. At doon po sa mga taga Barangay Plainview, Mandaluyong, andyan na po ang ating pong bagong laka. Pumapagas pa! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Marcos may paalala sa mga sasabak sa 2025 midterm elections. 55% ng party list konektado sa mga politiko at negosyante ayon sa isang pag-aaral. NBI narekomendang sampahan ng kasong kriminal si VP Sara. PCO teams at Vera Files nagsanib pwersa para labanan ang misinformation at disinformation. Mga Pinoy na masaya sa love life nabawasan ayon sa SWS survey. Ganon?
Pambubugbog ng ex ni Carla Estrada sa kanyang fiancé na DJ vlogger viral sa social media. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, may nanalo na! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Hoy, Kuya Mark Navarro. Good morning. Nako, may nanalo na dyan sa Mandaluyong. Yan ba yung sa loob o sa labas? Sherwin, go, go, go! Katunin na naman dito sa Barangay Plainview sa Mandaluyong nagpa-practice na, nagpapalakas na yung mga kalalakihan dahil kumakain na sila ng pares. Dahil bukas Valentine's Day, kailangan na malakasan na ngayon ng tira ng pares. Ano, mga ano naman ang pares nyo? Balat, utak, buto-buto. Kaya yung iba't, naku, pumapagas na ngayon ng buto-buto dahil bukas, malupitan ng laban. Pero bago sumabak sa laban ngayong Valentine's, huling-huli natin to si Kuya. Paano mo? Vincent po. Vincent ano? Dairy. Vincent Dairy, palagi ka nakatunin sa DZRH. Opo. Ano mga paborito mo pakinggan? Si Mr. Romantico at si Mr. Anthony Taberna. Mr. Romantico at si Mr. Anthony Taberna. Talaga naman DZRH sa pinakikinggan. Tama, Romantico eh. Paborito mong dos por dos. Ito meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat sa DZRH. Maraming salamat DZRH. Daming fans ang daming fans. Grocery. Ano, Tatunying? Ang daming fans. Yan, ito yung mga fans. Ayan, no? Pabira mo, yan. Yan yung mga nag-ensayo ng maaga. Valentine's Day bukas. Kumain ng balat, kumain ng buto-buto, kumain ng pares para may lakas. Dito sa Barangay Plainview. Ito pa si Muno kasi. Pero naka-bluetooth yung cellphone. Ay, napapakinggan dito sa kanilang tindahan, yung DZRH. Ayan, o. Diba, naka-bluetooth, may speaker na G-speaker. Malakasan din. Pati yung mga kapitbahay, nakakapakinig ng DZRH. Kaya naman sa mga nais mo na ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH, mga kailan susunod natin winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas. From Aris number 6. Sherwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Standby lang 29 and 15. Kayo na susunod. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Derma. Pangunahing balita. Alas 7:25 na po ng umaga. May paalaala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga LGU na sasabak sa 2025 midterm elections na huwag pairalin ang init ng ulo at sa halip ay isipin na pumasok sa serbisyo publiko upang tulungan ang kanilang constituents. Ang pahayag ay ginawa ni Pangulong Marcos sa end-term General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines o LMP sa Manila Hotel. Ayon sa Pangulo, bilang mga lokal na opisyal, sila ang dapat na unang nakakaalam at aaksyon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Kasabay ito ng apela ng Pangulo sa mga local leaders na hikayatin ang kanilang nasasakupan na tumulong at makiisa sa pagtugon sa mga suliranin ng kanilang lugar. Kailangan natin na samahan tayo ng ating mga kababayan. At ang Pilipino naman ay nakakaunawa. Ang Pilipino naman ay makabayanihan. Kaya hindi mahirap na pakiusapan ang ating mga kababayan, ang ating mga kapitbahay, ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, na sila ay tumulong.
Dahil kailangan natin lahat ng kamay ng mabibigay ng ating mga kababayan upang magbigay ng konting lutas dito sa problemang hinaharap natin. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, mahigit sa kalahati ng mga party list organizations na sasabak sa nalalapit na eleksyon sa Mayo ang hindi kumakatawan sa marginalized sector o mga tinatawag na laylayan ng lipunan. Sa isinagawang pag-aaral ng grupong Kontra Daya, isang election watchdog, katumbas daw po yan ng 55% o 86 mula sa kabuang 156 party groups o party list groups na tumatakbo ngayong eleksyon. Sa resulta, 40 partido ang konektado sa angkan ng mga politiko, 25 ang may kaugnayan sa mga negosyante, 18 ang konektado sa mga pulis o militar, 7 ang may kaso ng korupsyon at 11 ang may kaduda-dudang advokasya. Nasa 9 namang party list ang hindi nagbigay ng detalyadong impormasyon sa kanilang trabaho o pinagkakaabalahan sa form na isinumite sa COMELEC. Paalala ng kontradaya sa mga botante, kilatising mabuti ang mga nakalistang nominee ng bawat party list organizations upang hindi masayang ang kanilang boto sa darating na halalan. Inirekomenda ng NBI ang paghaharap ng kasong inciting to sedition at grave threat laban kay VP Sara Duterte. Nagugat ito sa banta ni VP Sara sa isang Zoom conference na inere ng ilang social media platforms na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos, gayon din kay House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Sa video, sinabi ni Duterte na huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin si BBM, Lisa Araneta at si Speaker Romualdez. Hindi yun joke. Hindi naman ikinagulat ng kampo ni VP Sara ang rekomendasyon ng NBI. Nasampahan siya ng kasong kriminal. Hindi maapektuhan ang impeachment complaint ng kasong inirekomenda ng NBI laban kay VP Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Chis Escudero na walang kaugnayan sa impeachment proceedings sa Senado ang kasong kakaharapin ng Vice Presidente. Sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng Senado ang records ng kasong isasampa ng NBI dahil ang impeachment ay isang passive court tulad ng ibang korte. No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala sang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. Si Senate President Chis Escudero. Inirereklamo ngayon sa NBI ang ex-boyfriend ni Carla Estrada na si Jam Ignacio. Ito ay matapos silantad ng kasalukuyan na itong fiancé na si DJ Jelly Au ang ginawang pambubugbog sa kanya ilang araw bago sumapit ang Valentine's Day. Sa isang post, sinabi ni Jelly na halos mapatay na siya ng fiancé sa ginawang panununtok nito ng paulit-ulit sa kanyang mukha. Viral ngayon sa social media ang mga larawan ni Jelly matapos ng sinapit na pambubugbog at umani ito ng sangkaterbang pagkondina mula sa mga netizens. Ayon sa kapatid ng biktima na si Joe, bigla na lang inatake ni Ignacio ang kanyang ate habang nasa loob sila ng sasakyan na kanya ring inilak. Hindi raw makahingi ng tulong ang kapatid dahil tinago din ni Ignacio ang cellphone nito. Pero nang dumaan sila sa isang toll gate, dito nagkaroon ng pagkakataon si Jelly na makahingi ng tulong sa toll collector nang hindi gumana ang RFID. At kalaunan ay nakapag-report sa pulisya. Mother, sinasabi ko na nga ba, talagang may dahilan kung bakit hindi gumagana yung RFID na yan eh. Yan pala ang dahilan yan. Yung bang naiinis ka, bakit ayaw basahin ng RFID reader, yung RFID sticker mo, yung pala dahilan, darating pala yung panahon na to. Mga kababayan, kung hindi palyado yung RFID reader, baka kung ano nangyari dito sa
sa babaeng ito, si DJ, kay DJ. Kaya gusto lang nating magpasalamat. Ano bang kwento? Ano bang expressway ito? Gusto lang nating magpasalamat sa kung sino mga expressway yung dinaanan nitong si DJ Jelly, na dahil po sa palyado na RFID reader ninyo ay nakapagligtas kayo ng isang buhay. Maraming salamat po sa palyadong RFID reader ninyo. Mabuhay po kayo. Ipagpatuloy nyo lang po yan. Ay, hindi. Wag niyo magpatuloy yan. Metro Manila ngayon. Napangiti tuloy si Giselle Ricaport eh. Sabi siguro ni Giselle Ricaport, oo nga malaking tulong pala yun ha. Pero unahin muna natin, Giselle, ang isang mas nakatatanda sa iyo, si RH29 Boy Gonzales, na meron daw pong pinaghahanap dyan sa tourist belt sa Malate na snatcher na bumibiktima ng mga negosyanteng Chinese national. Aba, alamin nga natin ang bali. Lagi pa naman kami dyan ni Tatay Bonnie Aporo. Tatay Bonnie Aporo, kailan ba tayo magkakapi dyan sa may Malate? RH29 Boy Gonzales, kami boy! Nalusutan na naman ng riding in tandem kriminal ang Manila Police District matapos bumiktima ng mga ito ng isang negosyante sa tourist belt area sa Malate, Manila. Patuloy na nagsasagawa ng follow-up operation ang NPD General Assignment and Investigation sa kaso ng negosyanteng Chinese na biktima ng robbery snatching. Natukoy ng NPD ang mga suspect na nakilala sina Justin, 22 anyos, ng Caloocan City, at isang Chrysler Rai na 24 ng taga Kamuning, Quezon City. Sa investigasyon ng NPD Station 9 o Malate Police Station, kalalabas lang ng biktima na si Sai Pengkay, 35 anyos, ng Rose Boulevard. Nang hablitin na ang mga suspect na sakay ng motorsiklo, ang bag nito na naglalaman ng 2 cellphone at pera. Sinubukang habulin ng biktima, mga tambay at gwardiya ang mga suspect, pero mabilis itong nakatakas. Ito naman ang ikalawang naitalang kaso ng robbery snatching na naganap sa Maynila na pawang riding in tandem. Yung una ay mga residente naman sa Tondo na hinold up ng riding in tandem kriminal. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Maraming salamat sa iyo, Tito Boy. Boy Gonzales, RH29. Samantala, meron naman pong, matindi naman tong, pagka ba ito niregalo sa iyo, Giselle, magiging happy ka na ba? Giselle, magiging happy ka ba kapag yung bouquet ng bulaklak na iniregalo sa iyo, mas mahal pa kaysa sa isang kaba ng bigas? Aba, grabe naman yung bulaklak na yan. RH15, Giselle Ricaport. Giselle, magkano nga yan? Giselle! Yuhu! Aba, bago boses ni Giselle naputol. Naputol ba si Giselle? Tawagan nyo kagad. Mamaya, bukas na balik niyan. Samantala, sino to? Sino tong isusulat mo na to? Ituloy mo yan. Sino? Ayun. Alamin natin si RH15. Giselle Ricaport. Giselle, magkano yung bouquet ng bulaklak na yan? At anong klaseng bulaklak ba yung mas mahal pa sa isang kaba ng bigas?
Nako, Katunying, naglalaro ng mula sa 500 yung pinakamura hanggang 3,000 piso yung pinakamahal yung presyo ng bouquet flowers sa Libertad, Pasay City ngayong bisperas ng Valentine's Day. Mabibili sa 500 hanggang 650 pesos yung bouquet ng 6 pulang rosas mula sa 400. 1,500 naman yung bouquet na may 12 rosas. Kung maliit na bouquet naman o hahaluan yung ilang rosas. Magkano yung 12 rosas? Magkano yun? 1,500 Katunying yun. Kahit anong kulay ng rosas, ng rose yun? White rose, red rose, kahit ano yung kulay? Kahit anong kulay, nakadepende kasi yun Katunying sa dami at kung gaano kalaki yung bouquet na bibilin mo. Kasi hindi naman basta kwan lang yan hindi lang basta yung rosas, yung kung paano siya ginawa, yung art. Oo. Tapos yung meron ding mga dito Katunying, yung maliit na bouquet tapos hahaluan ng ilang rosas, yung ilang rosas ng stargazer at mga maliliit na sunflower, 700 yan mula naman sa 500, 200 pesos na yan yung itinaas mula sa karaniwang araw. 2,000 naman yung bouquet na may isang sunflower at ilang stargazer mula sa 1,000 piso, habang 3,000 piso yung bouquet ng 6 sunflowers na meron pang kasamang ibang klase pa ng bulaklak. Tumaas na rin sa 100 piso yung isang piraso ng rosas mula sa 80, habang 500 yung kada piraso ng sunflower mula sa 250 pesos. Ayon sa mga vendor, asahan na raw na dodoble pa yung presyo sa mismong araw ng mga puso, pero bababa rin sa hapon o gabi ng February 14. Inaasahang dadagsa na raw yung mga mamimili ng bulaklak mamayang gabi. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, gusto mo bang, kayo bang mga babae gusto nyo pang binibigyan kayo ng rosas o chocolates? Bulaklak. Bulaklak ba? Bilang minsanan lang naman. Isang beses lang sa isang taon. Ganon? Oo. Kung minsanan lang kung halimbawa, araw-araw ang Valentine's Day kung halimbawa, bulaklak o 2 kabang bigas? Doon tayo sa praktikal. 2 kaban ng bigas. Ang daling kausap. Ang daling kausap. Hindi lang ako yung mapapasaya Oo, tama. Tinan mo na kasi yung binabanggit mo kanina, magkano? 3,000? 3,000 piso. Yung isang kabang bigas ngayon na medyo magandang klase na, magkano? May mura, Katunying, 1,400 pesos. Hindi, pero 25 kilos lang yon. 25 kilos. 25 kilos. Meron dito, mga mga nasa 1,700, 1,800. Ayan, magagandang klase na ng bigas yun. Yung Coco Pandan, 1,800 plus Oo. So, pagka between bigas and bulaklak, bigas tayo. Sa bigas tayo. Bigas tayo. Extended yung kasiyahan pagka gano'n. Tama. Ikaw talaga, pamilya talaga inuuna mo Iba ka Iba talaga itong Giselle Ricafort namin. Maraming salamat sa iyo. Doon po sa mga magbibigay ng bulaklak kay Giselle ay amin pong panawagan sa inyo. Daanin nyo na lang po sa bigas. Kung pwede nyo po samahan din ng ulam, mas mainam na rin. Para kompleto na. Padala nyo lang po dito sa DZRH. Okay? Alam nyo na. Maraming salamat na, Giselle. Salamat, Katunying. Balik sa inyo. Metro Manila ngayon. Anthony Tamberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing yan ang praktikal. Mother, ganyan ba kayo ngayong mga babae? Mother, ganyan na ba kayo mga babae ngayon? Practical talaga. Giselle, no? Pagbibigyan mo ng bulaklak, na sabi niya, syempre naman, minsan lang naman sa isang taon yan. Pinamimili ko kasi bulaklak o chocolates. Bulaklak, minsan lang naman sa isang taon yan. Sabi ko, bulaklak o bigas? Bigas tayo, sabi niya. daling kausap, no? Yan po ang, ikaw, Mother, bulaklak o bigas? Dito, papasok to. Bulaklak. Pera! Talaga ito, walang problema kay Mother. Pera lang, ayos na. Alam niya, yung pong gustong magpadala ng pera kay Mother, sa Lunes po ang birthday niya, February 17. Oras po natin, Achi, Ahya,
Mr. Jalom Tang, Chitiam Shop Ithun. Kuya Rudy Liwanag, happy birthday sa iyo. The legend photographer, Rudy Liwanag, happy birthday. 7:41 ng umaga. This time check is brought to you by Hey boy, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Kausapin nga natin ang NBI Director, si Judge Attorney Jimmy Santiago. Director, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga po, Katunying, at sa mga nakikinig sa atin. Opo, paki-clarify nga po ninyo ang basis nung kasong sedition o inciting to sedition at grave threats na i-file ninyo laban kay VP Sara. Yung grave threat po, angkod po yun dun sa meeting niya na kung saan dineklara niya na pag siya napatay o pag siya namatay ay may inutusan na siyang tao na papatay kay Pangulong BBM, kay First Lady at kay Speaker. Yun po. At dahil sa mga taking the whole context of that Zoom meeting, parang na-incite niya yung mga followers niya na to go out at yung magkaroon ng disturbance, parang ganon. So that is the basic basis namin nung pagpapile ng kaso. Opo. Pero ang sinasabi po ng kanilang kampo wala naman daw pong isinasaad sa mga batas natin na conditional threat o conditional grave threat. Yun po ay makikipag-argue lang ako sa kanila, but 5 abogado po ang nag-aral at pati ako, pinase lang namin sa elements of the crime at jurisprudence. Bilang dating judge, kami po ay trained na if you rely on the basics of a law and jurisprudence, you will never go wrong. So, pinag-aralan po namin mabuti yan, sir. Bago namin kami humantong sa aming final decision na dapat makasuhan. Opo. Okay. And speaking of pag-aaral, gusto daw po ni former Chief Legal Counsel Salvador Panelo na kayo mag-aral uli to go back to law school. Ano po ang sagot ninyo doon kay attorney? Siguro nagpapatawa lang si Attorney Sal Panelo, no? Katulad yung grave threat, sabi niya wala daw threat from the grave, binaliktad niya lang, nagpapatawa. Ang utterances po ay sinabi ngayon, buhay pa si BP, narinig ng maraming tao na mayroon threat, mayroon siyang inutusan tao na papatay dito sa 3. Ngayon po yung ginawa. Kaya liable pa rin siya. Ngayon kung paano naman namin kakasuhan kung from the grave yung threat niya, patay na. Well, alam niyo naman na hindi pwedeng kasuhan ng isang patay na. Tapos yung sinasabi niya na wala naman daw tumultos, disturbance, ganun-ganun. Bakit daw magkakaroon ng kaya nga po inciting wala pang disturbance, ini-incite pa lang niya ang mga tao. Ganun po. Siya ang hindi nagbasa nung aming report. Sana binasa muna ni Attorney Sal Panelo yung aming report at yun nabatbat namin ng jurisprudence kung saan kami ay kumuha ng lakas ng loob para maipile ang kaso. Makapal ho ba yan yung report ninyo? Medyo makapal din po. Mga 18 pages o 20 pages yata po. Pinaliwanag po namin lahat one by one, anchoring our basis on jurisprudence. Ganun po. So gusto niyo hikayatin si attorney na basahin yung buo, ganon. Yes sir, basahin niya yung buo at saka hindi na kailangang bumalik sa law school. Ngayon tamang-tama first semester. Second semester na ngayon ituturo ng book 2, Revised Penal Code book 2. Siguro mag-sit-in na lang doon na makinig siya sa mga first year student kung tama yung sinabi ko o hindi. Kayo pala yung nagtuturo din ng batas, ano? Opo. Lagi nga pala kayo nasa law school.
Opo, oo. Opo. Okay, yung po bang tao na sinabi niyang kinausap niya, well, I'm referring now to VP Sara, na sinabi niyang kinausap niya na umuo naman daw na gagawin yung kanyang ipinagbilin, kayo po ba'y interesado pang makita, malaman, matukoy kung sino yon? Opo, yun po. Actually, sir, medyo nagtampo ang mga media dahil bakit namin sila sinupina, yung mga vlogger, bakit sila namin sinupina, yung present during the Zoom meeting. Nagbabaka sakali po kami na yung taong kinakausap niya ay nandun. O baka nabanggit. Para malaman namin kung sino po yung tao na yun. Hindi po namin, wala po kaming kinasuhan na media, wala po kaming kinasuhan na vlogger na nag-attend nung Zoom meeting ni Ma'am BP. Pero meron pa po ba kayo ba mismo sa inyong puso, umaasa ba kayo makikita nyo pa yung tao na yun? Yun nga po. We are trying our best na nagsasaliksik kami ng mga other pronouncement, kinakausap nila kung ma-identify namin yung tao. Ako kung lang, for academic discussion lang po, Director, halimbawa nga, may ganun totoong tao na kinausap niya na hindi lang kwento ni VP Sara yun. Halimbawa, totoong may tao siyang kinausap, tapos sinabi ng taong yon, pinagbilinan niya ako na sinabihan niya ako na ganun. At pero hindi ko naman gagawin yon kung sakali pinagbilinan lang ako, umuo lang ako. Meron ba siyang pananagutan sa batas kung sakaling yung tao po wala. Kasi although there is already pag-uusap, wala pa namang overt act na ginagawa yung tao. Opo. Ayun, kita nyo na, naturuan nyo kami para kaming nasa law school ngayon. Salamat po, Katunying. Director, thank you so much po. Judge, thank you. Salamat po, Katunying. Salamat po. Thank you so much. Si Judge, Attorney, Prosecutor, Law School Professor, Law Professor, Director Jimmy Santiago ng NBI. Batsero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Ay! Uy, nga pala, nakikiramay tayo sa mga naulila ng magaling na chef na si Margarita Flores. Grabe, Hindi mo, nung isang araw pa naman, Yuel, nagpunta ako sa podium, merong birthday party, may kiddie party akong pinuntahan dyan. Alam mo naman, ina-attend akong party, kiddie party. Nandun ako habang naghihintay ako ng sasakyan, merong restaurant doon, nakatayo yung may stand, parang standee yata ni Chef Margarita Flores. Sabi ko, ang galing na chef nito, sarap. Kasi kumakain ako doon sa restaurant niya, yung Chibo. Ang paborito ko doon yung pumpkin soup. Sarap nun. Kaya lagi ko, hindi ko naman siya nakakausap, pero nung nabalitaan kong siya pumanaw na, si Chef Margarita Flores, nalungkot ako Kasi kwento laging nagdadala ng mga karangalan sa ating bansa ito may mga basta nakakalungkot. Nakikiramay po tayo sa pamilya nito pong si Chef Margarita Flores, at nakikiramay din tayo sa pamilya ng aming gwardiya dito na si Crispulo de Guzman. Ito pa naman ay lagi kong tinatawag Mr. DG. Sabi ko Mr. D kasi de Guzman De Guzman, di ba? Napaka-snappy nito Napaka-snappy nitong si Crispulo de Guzman. Hindi ka makakahawak ng doorknob. Kumbaga, napakabilis yan. Bubuksan talaga yung pinto pag nakitang darating ka na dito. Lahat naman sila dito, pero itong gusto kong special mention kay Crispulo de Guzman, yung gwardiya. Talagang pag sumaludo yan, nakasnappy. Sabi ko, wag ka, masaludo ka. Para naman akong dito, ginaganon ko pa yan minsan. Si SG Crispulo de Guzman pala ay inatake sa puso. At pumanaw na kaninang madaling araw. Nalungkot naman ako dito. Ay nako, ano ba naman tong to?
Nakikaramay po tayo sa pamilya nitong si Crispulo de Guzman, sa kanyang pamilya, no? Ay nako, di bale. Condolences po sa kanyang pamilya at sana'y maging matatag kayo. Napakahirap. Bata pa tong si Crispulo. Siguro may 50 na ba yan? May 50 anyos, napakabata. Talagang ang buhay ng tao ay hindi mo masasabi, ano? Kahit ano pa kalagayan mo sa buhay, kahit may pera ka, wala, nasa mataas na posisyon ka, nasa mababang antas na lipunan ka, ang buhay natin pare-pareho lang. Pagka ending na, no? Kaya habang buhay tayo, gawin natin ng matatandaan tayo ng kapwa natin pag wala na tayo. Uy, maayos na tao yun ah. Uy, may ginawang mabuti yun ah. O yun, gumawa tayo ng mabubuti habang tayo nabubuhay pa. Anyway, ba't ba napunta tayo doon? Sasabihin ko sana kung kayo kailangan ng magpagawa ng bubong ng bahay, walang problema dyan. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay, congratulations pala kay Director Lester Tan, Dr. Lester Tan, ang bagong NCR Director ng Department of Health. At happy birthday kay Nico Ponce. Happy birthday Nico Ponce na nakatutok sa atin palagi. Tito Albert, good morning. Kuya Ronald Talents, maganda morning. O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Kumbachero, pagaling ka. Damdaming bayan. Susunod na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Diabetes Care and Weight Wellness ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by ACE.